Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Manales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung lahat nga ba ay maliligtas o universalism. At ang ating Bible verse ay mula sa John chapter 3 verse 16 to 18. Sasabi dito sa ating scripture ngayong araw, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son." Mga kapatid, ating pag-uusapan ngayon ang universalism. Ang universalism ay ang paniniwala na sa huli, lahat daw ng tao ay maliligtas, at na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa kanyang katarungan, na kahit ang impyerno ay pansamantala lamang daw, o baka nga hindi pa ito totoo. Pero ayon sa salita ng Diyos, wala itong katotohanan at wala itong tuturo sa Biblia. Sinasabi sa kasulatan na ang kaligtasan ay tanging sa pamamagitan lamang ni Kristo. Ito ay totoo dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao at nais niya ang bawat isa ay maligtas, gaya ng sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Pero malinaw rin na sinasabi na hindi lahat ay magsisisi at mananampalataya sa Kanya. Ngayong araw ay mayroon tayong tatlong importanteng katotohanan sa ating topic ng araw. Unang-una ay those who reject Christ will not be saved. Kaya kung ang isang tao ay tumanggi kay Jesus, hindi siya maliligtas. Hindi sapat na maging mabait lamang o spiritual. Sa John chapter 14 verse 6, malinaw sinabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Kaya kahit gaano pa kabuti ang isang tao, kung hindi siya tinanggap ni Kristo, ay manatili siyang hiwalay sa Diyos. Kalawa, there is eternal punishment for evildoers. Hindi totoo na pansamantala lamang ang impyerno. Kagaya sa sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, "It is appointed unto man who wants to die, but after this, the judgment." Ay mayroon tunay na hatol at may tunay na parusa para sa mga tumalikod sa Diyos. Ang hostisya ng Diyos ay kasing totoo ng kanyang pag-ibig sa atin, dahil kung wala siyang hostisya ay hindi siya magiging banal. At katatlo, panghuli, the gospel is necessary for salvation. Ang mabuting balita ni Kristo lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binuksan niya ang daan para tayo mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tungkulin nating bahagi ang ebanghelyo, dahil ito lamang ang nagbibigay ng tunay na pag-asa at kaligtasan. Kaya mga kapatid, ito kahalaga na malaman natin na hindi lahat ay maliligtas. Tayo ay maliligtas lamang kung tayo naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Kanya. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.